to ride across the sky and believe it not to always be alive. Niloko niya lang ako. Ay, nako. Buti na lang at nandito ka na. Di ba may usapan tayo na magkikita tayo sa school at sabay tayo uuwi? Buti na lang hindi ako napansin ni Papi doon na pumasok. Eh, di bukin tayo. Sorry, medyo masama lang kasi yung pakiramdam ko kaya umiyak ko agad. Umiiyak ka ba? Okay lang ako. Okay ka lang? Eh, tingnan mo nga yung mata mo. Mugtong-mugto. Bakit ka umiiyak? Dahil kay JD? Tapos na kami ni JD. Alam mo, kung ako ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni JD, sige, makipagbalikan ka na sa kanya. Kasi ganun rin eh. Nasira mo rin ang tiwala ko sa'yo. At hindi mo na mababalik yun. Walang dapat ituloy. Dahil wala man naging relasyon to begin with. Isang ilusyon lang nangyari. Isang panaginip. At ngayon, gising na ako. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Sino nga naman mag-aagos sa isang pangit na tulad ko? Ang isang gwapo at sikat katulad ni JD? Sa fairytale lang nangyayari yun. Hindi sa tunay na buhay. Meron ba nangyari sa inyo ni JD na hindi ko alam? Ayoko nang pag-usapan si JD. Gusto mo pa rin si JD. Sayang-sayo na siya. Berna! Berna, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Berna, sandali. Gusto ko lang mag-explain. Ano pang kailangan mo i-explain? Malinaw na sa akin ang nangyari. Pinagpustahan niyo ako ng mga kaibigan mo. Munti ka naman manalo eh. Pero, nabuking ka. Nagkakamali ka. Oo nga. Pumayag ako sa pustahan. Pero hindi yun ang dahilan kung kaya't niyaya kita para sa school dance. Berna, maniwala ka sa akin. Pwede ba, JD? Tama na! Tigilan mo yung pambobola. Ano bang papala mo sa kakaloko mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At ako ang pinili mo na pagtripan! Berna, hindi kita niloloko. Bitiwan mo nga ako! Kulang pa sa mga ginawa mo sa akin. You don't know how much I hate you! Alam mo, ang sarap-sarap talaga ng chocolate na to. Ang galing taga pumili ni Mr. Lovesick. Siyempre, alam ni Mr. Lovesick kung anong klase ng chocolate na paborito mo. Alam mo, buti na nagkita tayo kasi may pabibigay ako kay Mr. Lovesick. Ano yun? Uy, bigyan mo naman to kay Mr. Lovesick. Sabihin mo, binili ko yan. Para sa kanya yan. At sabihin mo rin na meron din ako katulad ng ganyang bracelet. At kung half nung heart na yan, nasa akin. Once na nabuo yung heart, ibig sabihin, magkikita kami. Ang sweet, di ba? Binili mo ako ng bracelet? I mean, binili mo si Mr. Lovesick ng bracelet? Oo, kasi gusto ko sa school costume party. Pero kami naka-bracelet. School dance? Yes! Sa totoo nga niyan, binili ko siya ng ticket para sa school dance. Gusto kasi siyang makadate Eh, baka busy yun eh. Baka hindi siya available nung araw na yun. Basta, alam mo, magagalit ako pag inindyan niya ako. Basta sabihin mo sa kanya, magkita kami, tapos, dapat suot niya yung bracelet. Ha? Okay, sige, bye-bye! Wow! Kanig ko si Barbie sa school dance! Yes! Ay, patay. Hindi pa nga na pala alam na kanig ako si Mr. Lovesick. Paano yun? Paano ko siya makakadate nang di niya ako mabubuking? Patay ka, Mr. Lovesick, oh. You have my heart, Barbie.
Always, Mr. Lovesick. Ay, Kiko! Ito na yung costume na pinakuha mo sa akin, ha? O sige pa yan, palagyan na lang sa closet. Aanin mo ba ito, ha? Saan mo gagamitin? Ano po kasi, gagamitin ko siya sa school play namin. Ay, ganon. School play. Mr. Lovesick! Gamitin yung Kiko! Hindi po to ya. Kasama po to sa school play namin. Sige, ako na lang. Tututbrush na lang ako. Magugas ka ng paa mo, ha? Maglinis ka! Sige po, good night ya. Oo. Teka, tubatak po. Ang kalat-kalat lagi ng gamit, eh. Ticket! School dance! Ay, naalala ko ng kamataan ko. School dance. Hindi nga ako ang date ni JD for the school dance. Pero I'm gonna make sure na sa akin pa rin siya mapupunta in the end. Oo nga. Alam mo, Barbie, Berna. Wait lang, Hindi ba talaga kayo magkakabating dalawa? Ay nako, alam mo, fresh pa rin yung pagtatraidor ng kapatid ko sa akin. Ano pa bang gusto mo? Di ba sabi ko sa'yo na yung jading yun? Baka lalo pa kayo magkaaway niya na. Tama na. Hindi ba kayo nahihiya dahil lang sa isang lalaki nagkakaaway kayo? Ano na lang sasabihin ng papi niyo niyan? Baka isipin pa niya, nagkakagalit kayo. Kung maingay, ano kung may makarinig sa'yo ha? Di ba nga secret lang natin na kambal kami? Wala naman tao sa paligid, di ba? Alam mo, Kiko, nonsense ng ginagawa ang pagbabati sa amin ni Barbie eh. Kasi, makitid ang utak niyan. Selfish pa. Eh ikaw, ahas. Ay naku, I give up ha? Sigurado rin naman ako magkakasundo rin kayo in your own time, okay? So mabuti pa siguro, umuwi na tayo, dahil naantay na tayo ni Yaya sa labas, okay? Tara na! Kambal si Monster Berna tsaka si Pretty Barbie. Pero paano nangyari yun? Something is not right. Saan ko nga kaya nilagay yung high school yearbook ko? Kambal to kuno sa dati kong school eh. Ano nga bang year sila? Alam ko na. 4th year ako, 2nd year sila. Ayun. Barbara at Bernadette. Barbie? Berna? Sila nga kaya to? Bakit? Anong meron? Pinagtitripan lang namin ng bagong school, freaks. Mga baguang sophomores, kambal to ko. Eh bakit B1 at B2? Bernadette at Barbara kasi ang pangalan nila. Hindi ako pwede magkamali. Sila nga tong kambal to ko dun sa dati kong school. Pero paano sila nagkahiwalay? Tsaka, bakit mas lalong pumangit si Berna at gumanda naman si Barbie? Anong sikreto nila? Oh well, kung meron mang isang taong makakaalam ng sikreto nila, eh walang iba kundi ako. Gagawin ko ang lahat para malaman ko ang misteryong bumabalot sa dalawang yan. At oras na malaman ko ang totoo,
kumanta sila sa akin. JD, you cannot go to the school dance alone. Total, wala rin naman akong date. Eh di tayong dalawa na lang. Katulad last year. Come on! Di ba nag-enjoy ka naman kasama ako? Sorry Reg, pero napag-decide na ako na lang yung mag-isa pupunta sa school dance. Siguro, magyaya ka na lang ng iba. Oo nga pala, pinapatawag pa ako ng coach namin eh. Paano, iwan na kita? Sige. Hi, Barbie! Hi Regina, what's up? Nothing much. Pero balita ko, mag-isa lang pupunta si JD sa school dance. Meaning, hindi ka niya inaya to go with him. Kala ko pa naman, may namamagitan na sa inyong dalawa. Uy, hindi ah. Friends lang kami ni JD ngayon. And besides, may bago akong kadig. At isa yun sa pinakamarami kong admire. Really now? So, sino naman to? Actually, hindi ko pa siya nami-meet in person. Pero kilala ko siya as Mr. Lovesick. He's a secret admirer. Ang romantic, diba? Oo nga, no? Pero alam mo, Barbie, dapat mag-iingat ka dyan sa mga secret admirers na yan. Kasi baka pangit siya sa personal, o kaya bad breath. Or worse, freak of nature. Ha? Freak of nature? Yeah. Alam mo yun, kambal to ko. Imagine mo na lang, ha? Yung kadate mo, hindi lang pala isa. Dalawa sila kasi nga, magkakambal to ko sila. Magtatawanan ka ng buong school. Eh, nakakadiri yung ganun, di ba? Nagsisimula na yung class ko. Mauna na ako ah. Bye! Ang bagal ng oras. Excited na ako pumunta sa school dance. At makikilala ko na si Mr. Lovesick. I'm sure may in love siya sa akin pag nakita niyong maganda ako sa school dance. Ay! Pwede ba? Huwag ka masyadong maingay. Nag-aaral ako dito. Alam mo, inggit ka lang eh. Kasi hindi ka pupunta sa school dance. Hindi ko rin naman gusto pumunta dyan sa corning school dance na yan. Baduy-baduy. Ay, naku. Ayoko nung marinig ang kanigahan mo. Okay? Basta ako, mag-beauty rest na lang ako para maganda ako mamaya. Okay? Bye! Ano bang kaartehan to, JD? Basta. Sandali lang. O, ayan. Open your eyes. Ang ganda naman ng rose. Pabukas pa lang. Hindi pa yan tuluyan nag-bloom. Ingat ka rin kasi may mga tinik pa yan eh. May mga tinik pa yan? Eh, ba't mo pinatanggal? Nagtitipid ka ba? Hindi. Sinadya ko talagang hindi patanggal yung mga tinik niyan. Kasi, nung una ko pa lang yung makita, ikaw na kagad yung naisip ko. Bakit? Dahil, para kang rosas. You have a wall around you. Na parang rosas, may mga tinik. Hindi mo basta-basta makakapitan. But once na malagpasan mo yung mga tinik na yon, dun mo makikita yung napakaamo at magandang bulaklak. Bolero ka talaga. Siguro dati. Pero ngayon,
Hindi. Okay ka lang? Masyado yata ako nagdala. Nakalimutan ko. Allergic nga pala ako sa bulaklak. Sige. Ginawa mo akong tanga, JD. Siguro kung maganda lang ako, hindi mo ako paglalaroan ng ganun-ganun na lang eh. Kaya pangako ko, one way or another, makakagat ka rin ako sa'yo. Quintas. I'm sorry, Barbie. Pero oras na. Para ako naman ang gumamit ng kwintas. Sarap na iglap ko. Bert. Nasa si Berna? Oh my gosh! Ibig sabihin ginamit niya yung kwintas. Dear Barbie, malamang nahulaan mo na by now na ginamit ko yung kwintas. I'm sorry pero kailangan kong gawin to. Pahiram na rin ang costume mo. Thanks, Berna. Ayoko! Ayoko pumangit! Tingnan ko. Sana hindi ako pangit. Sana hindi ako. Ang bakit ko na? Inom ko. Ano nangyari? JD, darling. Nasa party ka pero ang mukha mo pang lamay. Cheer up. Come on. Why don't you dance with me? Sorry, Regina. Pero wala ako sa mood eh. So anong plano mong gawin? Magmukmuk dito all night? Ano nangyayari? May dumating mga artista? Dominador ba ang pangalan mo, ikaw mo? Oo, pero tawagin mo na lang ako Mina. Minador. Okay lang. Dominador, okay din. Pero yung mga ibang kaibigan ko, tawag sa akin Dom.
Dong. Maganda, Dong. Dong, kung hindi mo man ikagagalit, pwede ba malaman kung ano ang trabaho mo? May sarili po siyang negosyo. Negosyo? Aba, magaling. Dapat ang tao kasi merong sariling negosyo. Di ba? At gusto ko sanang tanong sa iyo, Dong, kung hindi mo mamasamain, anong negosyo natin? May-ari yun siyang restaurant. Oh, restaurant! Uy, kaya naman pala malusog si Dom Mahilig sa pagkain. Ando naman may-ari ako ng bar. Bar? Actually, ano po yun restaurant bar. Bar? O, Daddy, kasi may mga babae na nagkasaot doon sa Yung mga babae. Nay, restaurant bar, Nay. Hindi po ganun. Wala pong nagsasayaw doon. Puro mga kumakanta. Alam ko na. Singalong bar. Ayun namin. Para gusto ko kanta. Gusto ko gito. Yeah. Hindi mo na itatanong, Dong. Mahilig kaming kumanta. Magaling ako kumanta, kaya baka naman pwede kaming ipasyal sa iyong singalong bar. Sa singalong bar. Hindi! Bakit hindi? Hindi pwede. Ha? Bakit hindi pwede? Ano po kasi, sarado. Sarado? Nire-renovate po kasi, ano niyo po yun, para gumanda, para lalong gumanda. Pinagaganda. Dom, siguro naman dito sa Manila ay marami kang alam na singalong bar na pwede natin pasyalan. Kasi habang kami nandito ni Pangga sa Manila, ipasyal mo naman kami. At, bukas ng gabi. Ha? Tomorrow night. Okay? Sure. Sige. Good! Thank you. Sir Troy, may sasabihin sana ako sa'yo Total, okay na naman kayo ni Georgie. Siguro pwede na akong umalis bukas. Bakit naman? Kasi hindi niyo na naman ako kailangan dito Gemma, kailangan ka namin dito. Saka, meron din akong mga bagay na gagawin para sa sarili ko. Na hindi mo magagawa pag nandito ka. Kasi kung ganon, naiintindihan ko. At hindi ka naman namin pwedeng pigilan. Salamat. Paano mo nagawa yun? Bakit wala naman akong ginagawang masama? Anong wala? Nagpanggap ka ng tatay ko. Excuse me, hindi ako nagpanggap. Tatay mo ko. Pero sinabi ko na sa'yo na huwag kang pumunta, di ba? Ginugulo mong lahat Tingnan mo tuloy ang nangyari. Paano kung nabuking ka? Problema sa'yo, sarili mo lang iniisip mo. Paano kung nalaman nilang bakla ka? Paano na kami ni Princess? Eric, huwag mo ang ganyanin si Mina. Tatay mo pa rin siya. Siyempre, gusto lang naman niya maging bahagi ng kasal natin. Muntik na tayo mapahamak dahil sa kanya. Paano kung nabuking siya? Malamang walang kasal. Hindi naman na-booking, di ba? O, walang problema. Okay lang yun. Tapos pumayag pa siya na ilabas sila bukas ng gabi. Hindi talaga titigil yan Hanggat hindi nasisira lahat ng plano natin. Hindi sa ganon. Naipit lang din siya. Teka nga muna. Bakit mo ba siya kinakampihan? Sinisira na niya ang kasal natin, sa kanya ka pa rin kumakampi. So talagang aalis ka na? Hindi ka na ba namin mapipigilan?
hindi niyo na ako kailangan. Alam mo, hindi totoo yan. Kailangan ka namin dito. Talaga? Oh, pero siyempre, hindi naman kita pipigilan sa mga bagay na gusto mo pang gawin. Nakapagpaalam ka na ba kay Georgie? Hindi ko kaya eh. Ikaw na lang magsabi sa kanya. Gemma! Ako na umalis si Aya Gemma. Pero Georgie, kailangan ko nang umalis eh. Ganun. Sino magre-read ng story sa akin? Sino mag-aalaga sa akin? Gemma, alis ka na ba? Oo. Georgie, Yaya Gemma has to go. Pero don't worry, habang wala ka pang yaya, ako mag-aalaga sa'yo, ha? Pwede ka na umalis, Gemma. Ayaw, Gemma. Georgie, parang mabuti pa pumasok tayo sa loob. Oh, eto, insan na. Ito yung susi sa front door. Ito yung susi sa kwarto. Tago mo na. Okay lang ba na tumira ako sa inyo? Siyempre naman. Basta okay lang sa'yo na nandun si nanay at si tatay. Kumusta na nga pala si Tio at si Chang? Ayun, mabuti naman ang gugulo. Pero huwag na natin pag-usapan yon. Bakit ba kasi bigla-bigla mo na lang naisip na umalis? Kasi hindi na nila ako kailangan dun eh. Tsaka si Melissa nang mag-aasikaso sa kanila. Ayun, nagselos ka. Hindi, no? Mabuti nga, naihanap ko na si Georgie ng bagong mami niya eh. Tsaka, kamusta na kaya siya? Tawagan ko kaya si Georgie para malaman ko kung okay lang siya. Baka kasi hindi siya pinapainom ng vitamins niya eh. Uy, ganyan pa lang, namimiss na niya. Ano ka ba? Mabuti na yung ganito, no? At least, magagawa ko na yung gusto kong gawin. Anong balak mo? Baka mag-audition ako sa Sex Bomb Dancers. Yung St. Bulaga. Malay mo, swerte yun ako, di ba? Sasali ako doon. Tsaka, alam mo naman, di ba, na pangarap ko talagang makasayaw sa TV? Oo nga. Malay mo, pareho tayo maging superstar balang araw, di ba? Oo nga. Pero paano mangyayari yun? Mag-aasawa ka na. Aba, bakit? Ang dami-daming superstar dyan na may asawa, no? Ikaw, Sige na, tumuloy ka na sa bahay, Kailangan ko na mag-work. Sige. Bye-bye. Bye-bye, ingat. Salamat! Imbiyer na pa rin sa akin si Eric. Eh, pati sa akin, galit din yata yun. Ate, ha? Hayaan mo, Mina. Gagawa ako ng paraan para magka-ayos kayo ni Eric. Thank you, anak. Ang cheap nyo naman. Nakakasukang sweetness. Talagang nagkampihan pa kayong dalawa, Eric, mag-usap na kasi kayo ni Mina para maayos na tong gulong to. Gusto mo kakausapin ko ang tatay. Sasabihin ko lahat. Sasabihin ko na yung totoo. Actually, para wala na problem, no? Tapos ano? Paghihiwalay nila tayo? Dahil kahit anong gawin natin, hindi nila matatanggap na bakla ang tatay ko. My gosh! So harsh! Excuse me. Tingnan mo
mo na, sumama yung loob ni Mina. Alam mo, hirap sa'yo ang kitid ng utak mo eh. Ako pa ngayon yung makitid ng utak. Bakit? Mas gusto mo na lang na malaman nila ang totoo? Na hindi na matuloy ang kasal natin? Teka nga muna, Princess. Baka naman nagbago na yung isip mo. Ayaw mo na akong pakasalan kaya gusto mo na ipakilala si Mina. Eric! Excuse me. Pwedeng gamitin your phone? Jonathan! Princess. Ginette. May bago na namang casting. Jel, Joni, si Jonathan, ex-boyfriend ko. Pogi, ha? Yaya, alam mo, miss na kita. Inahalagaan ka bang mabuti ni Tita Melissa mo? Sobra-sobra nga eh. Alam mo ba, nakakatatlong ligaw na ako sa araw na ito. Talaga? Eh di, ang bango-bango mo. Pero pag binabasahan niya ako ng story, walang funny voices. Yaya, basahan mo naman ako ng story. Ha? Eh, wala naman libro dito eh. Sige na naman, Yaya. Sige. Sige. Ibabalik ni Pangulong Arroyo ang pagpapatupad ng 4-day work week sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Munsod ng dinaranas ngayon ng krisis sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Ang galing mo pala magbasa ng dyaryo. With feeling. Troy, kasi nagpabasa si Georgie ng story, wala namang libro dito, kaya dyaryo na lang. Gemma, maraming salamat. Salamat saan? For caring. Kanina ko pa kayo nahanap, nandito lang pala kayo. Georgie, ba't kising ka pa? Anong ginagawa niyo sa phone? Georgie, dapat tingin ko matulog ka na. It's past your bedtime. Troy, meron akong nilutong special dinner for us. So, Princess, natupad na palang pangarap mo maging isang singer, ha? Katulad ng sinasabi mo, nasa probinsya pa tayo. Hindi eksaktong ganito, pero okay na rin. At least nakakanta ako sa harap ng maraming tao. And, you were very impressive. Kahit na ganito yung tsura ko? Princess, alam mo naman siguro na alam ko kung gaano ka kaganda sa ilalim niyan. Naku, Jesus, ikaw nang bola ka pa? Hindi. Alam mo, totoo yun. Tsaka, kanina, I was so impressed sa performance mo. Kung di mo nga pala naitatanong, may business ako ngayon. Talent management. Part owner ako ng isang talent management agency na ang mga singer na katulad mong specialty namin. Talaga? Big time ka na pala. Hindi naman. I'm glad I ran into you, Princess. Siya nga pala, if you're interested. Ito yung card ko. Eric. Jonathan, excuse me, sandali lang. Tequila party starts at 11. Kita mo yun? Ano ka sa Jadre, no? Oh, may apoy, ha? Oo, no? Baka masunog yun. Masaya dito, no? Ha? Marami ay. Maraming singalong. O, ito.
mukhang maganda rito ha? Oo, Daddy, daw katang diri na lang ta. Dito na lang? Oo, ano pare? Huwag dyan. Hindi maganda dyan. Hindi, mukha naman disente. Dito na lang tayo. Pare, balita ako doon sa mga kaibigan ko. Hindi daw masarap ang pagkain dyan. Walang kwenta. Hindi naman tayo nagpunta rito para kumain eh. Para tayo kumanta, hindi ba? Kaya tayo, tsaka, hindi ka naman gutom eh. Oo, busog ako. Kaya lang pare, alam mo, madalas ang away dyan at bubugbugan. Iwas na tayo sa ganun, pare. Pare, pagdating sa gulo, maasahan mo ako dyan. Hindi po pwede sa akin yan. Tsaka pare, laki-laki mo yan. Matatakot sa'yo, di ba? Okay, tama. Tumatawag pa ba si Gemma ka, Georgie? Miss na miss ni Georgie si Gemma eh. Alam mo, dapat hindi niya na tinatawagan si Georgie kasi nahirapan lang mag-move on yung bata without her. Pero alam mo, concerned lang naman si Gemma kay Georgie. Alam mo, kung totoong concern si Gemma kay Georgie, lalong dapat hindi niya na tinatawagan yung bata. Kasi lalo lang siya hinahanap-hanap ni Georgie eh. Alam mo, mabuti pa, bukas na bukas, ako mismo maghahanap ng bagong yaya ni Georgie. Georgie, kising ka pa? Hindi ba dapat nasa bed ka na? Hindi pa po ako kumakain ng ice cream. Ice cream? Di ba late na for ice cream? Baka gusto mo milk. Ayoko po ng milk. Gusto ko po ice cream. Sabi po ni Yaya Gemma, ang milk daw po tsaka ice cream, parehas lang po na galing sa cow. Georgie, mabubulok ang ngipin mo sa ice cream. Alam mo, mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto, papadala kong kay Manang yung milk mo. Hmm? Eric, wala yun. Si Jonathan, kaibigan ko lang yun. Hindi siya ang dahilan kung bakit tayo makapakasalan. Hindi. Bakit pa pinagpipilitan? Sino ba may sabi sa'yo na ayaw kitang pakasalan? So gusto mo rin akong pakasalan kahit bakla ang tatay ko? Oo! Kahit makitid utak ko? Oo! Sorry, princess, ha? Love na love lang kasi talaga kita, eh. Tsaka, ayoko may makasira pa sa plano natin magpakasal. Sorry, ha? Daddy? Salamat, pare. Salamat. Maganda, ha? Katawang galit diri. Pera pa yun, Princess! Ano? Bakit? Ang nanay-tatay mo, papunta rito. Kasama si Mina. Bakante lang, pare. Wow! Katawang galit diri. May kanta-kantahan man diri. Pwede. Oo, kantatasan dandanso. Pwede. Oh, Jesus! Pare, salamat ang dinala ko kami dito. May ara silang batchoy dire. May ara ka mo sa batchoy. Georgie, anong ginagawa mo? Gabi na. Namimiss ko na po kasi si Yaya Gemma. Alam ko, anak. Alam ko. Kung may gusto pa kayo, ha? Order pa kayo, ha? Salamat, pare. Masarap to. Okay. Hindi mo pangga. Pare, panoorin mo yung mga yan. Nakakatuwa. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our first set. By the way, I'm Junice. And Jel. And we are looking for you! Hindi ako pwede! Ano ka? Tinatawag ako kayo. Yun yung ibagets, Kung badyotanan mo kayo, eh. Balay ka. Ito po gusto namin. Pare. Puro mga bakla pala nandito, pangga. Moses, daddy ka lang ay kinsini. Pauli na tayo. Basit, tamaan ta sa kinglat dire. Kinglat hindi naman siguro. Hindi naman porket mga baklaya mga yan, masasama na sila. Wow, hindi gidya. Kadako sa kasal-ana na maging agi. Abi mo ba ya? Duha ka
tawo lang ginhimo sang Dios. Ang babayi kag ang lalaki. Di sino naghimo sa mga agi na ini abe? Sino? Sino? Siguro mga anghel. Pao hindi gidya. Demonyo. Tama, demonyo dahil nakakaya. Timbo yung mga yan, oh. Nagahalik ang bat, pinangangalanda ka ng pagkabakla. Tingnan mo yan, nakakaya. Pare, hindi mo naman sila kailangan bastusin kahit mga bakla yan. Tao rin sila Pare, tao ka. Matatawag mo tao yung mga yan. Tingnan mo pa nga pagmumukha, ha? Hindi dapat mabuhay sa mundo ang mga baklang yan. Nakakaya sa buong sangkatauhan. Mapauli na lang. Ganun ba? Ha? Hindi lang, ah. Teka, pare, ha? Bakit mo pinagtatanggol yung mga yan, ha? Dahil bakla ako. Agi ka? Oo, bakla ako, agi ako, binabae, kulay berde ang kulay ng dugo na nalaytay sa aking mga katawan, mareng, bayot, ano pa gusto mo? Ha! Mabuhay ang mga bakla!